ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Praise the Lord, isang mapagpalang araw mga kapatid at mga kaibigan. Sa tinig po na inyo pong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ito po ay araw-araw nating napapakinggan sa oras na alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Dito po sa Himpilang 100.7 New Gen FM. Praise the Lord. At on behalf of our pastor, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, kami po ngayon ang inyong makakasama. Ako po si Brother Jerry Mostoles at ang aking kasama, Brother Andrew Escote. Praise the Lord. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat nakikinig ngayon, mga kapatid at mga kaibigan. Isang maulang araw po. Praise the Lord. At maganda mga kapatid, habang pauumpisa natin ang ating araw, bago tayo magtatrabaho, unahin natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga mga kapatid at mga kaibigan sa mga salita ng Panginoon sa Mateo 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us." Ano man ang ating hinihingi sa ating Panginoon, kung ating uunahin ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo, praise the Lord, ito po ay idaragdag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. At binabati natin ng isang magandang umaga ang ating pastor, Pastor Randy at Pastora Maricar, ang kanilang mga anak, Sister Zoe at Sister Angel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Patuloy po kayong proteksyonan ng Diyos sa lahat ng inyong mga biyahe. Praise the Lord, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord, binabati natin lahat ng ating mga kapatiran. Praise the Lord sa tatlong congregation, sa congregation ng Iquirino, Santa Remedios at Magsaysay Church. Purihin ang Panginoon, binabati natin lahat ng ating mga Bible study teachers and elders. Pagpalain po kayo ng Panginoon, samahan po kayo ng Panginoon sa pagtuturo. Praise the Lord. Purihin ang Diyos mga kapatid. Binabati natin ang ating pastor dyan sa Matnog, Pastor Alfred Generalo. Praise the Lord. Kung meron po kayo sa bawat po nakikinig, kung meron po kayong kakilala, praise God, dyan po sa Matnog, kamag-anak, pwede po natin ipag-ugnayan kay Pastor Alfred upang sila naman ay makakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Binabati natin ang aking mga kamag-anak sa lugar ng Nasuhi. Praise the Lord. Ang Bon family. Praise God. Sa Ate Christina. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At lahat diyang mga kapatid ng aking kamag-anak, Bon at Duma family. Praise the Lord. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Kung kayo po ay nakikinig, patuloy po tayong makinig sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. At patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Binabati natin ang ating mga kapatiran dyan po sa Inararan. Praise the Lord, ang Guwan family. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Sa GP Laurel, ang aking family, ang Mostoles family. Jocaresa family, ang Abuela family, Sisi family. Praise the Lord, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. At si Tatay Rico Branches, patuloy po kayong pagpalain, Tatay Rico, sa inyo pong pakikinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Binabati natin ang lahat ng ating kapatiran dyan po sa Zone 7, ang Julian family, Guyal family.
Praise the Lord. Ang Retoma family, praise God. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga kapatiran dyan sa Zone 7, hindi man po natin maisa-isa lahat, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At binabati natin lahat ng kapatiran dyan po sa Aquino. Praise God. Ang Gutis family, ang Azuela family, ang Guyal family. Praise God. Patuloy po kayong pagpalain at palakasin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At binabati natin ang ating mga kapatiran dyan po sa Zone 3. Amen. Ang Fulo family at Abanyo family sa Managanaga. Praise the Lord. At Estayo family sa Las Palmas, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila Sister Nancy, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Ang ating mga kapatiran dyan sa Iquirino, ang Rosary family at Magkayan family dyan po sa Pulot, at Serrano family sa Gate, mga kapatid, at ang sa Zone 2, ang Baguio family. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At sa Bonifacio, ang Goyala at Morata family. Praise the Lord. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Lahat ng ating mga kapatiran dyan sa Bonifacio, hindi man po natin maisa-isa, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Magsaysay, ang Laudit family, mga kapatid, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa lahat ng nakikinig sa FB, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoong Hesukristo. At habang ang pagkakataon na ibibigay ko sa aking kasama upang magbati, praise the Lord. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, sa lahat po ng nakikinig at naaabot ng frequency na ito. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Maging ako po ay binabati ko din po ang ating pastor, Pastor Randy Rosario at Pastora Maricar, ang kanyang family, Sister Angel and Sister Zoe, at sa lahat po ng kapatiran sa tatlong congregation, amen, sa Iquirino, Bulan at Magsaysay. Isang mapagpala umaga po sa lahat. Hindi man po namin maisa-isa ang pagbati, pero pinapaabot po namin pagbati namin sa inyo at sa lahat po ng viewers sa FB Live. Amen. Sister Bibian Ramis Pakatan, magandang umaga po. Sister Laura Gumban, dyan sa Lahong, amen, isang mapagpalang umaga po sa inyo. Pagbati po ito ng pinapaabot namin ng sa umagang ito. Amen. And sa aking pamilya po sa Bagunsilang, Scotty family, sa Burabo family, isang magandang umaga po sa lahat. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, at ibinabati din natin, mga kapatid, ang ating mga kapatiran dyan sa Utabi. Praise the Lord. Ang Bagaw family. Praise God. Ang lahat ng kapatiran dyan sa Utabi, pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tatay Rudy, praise the Lord. Patuloy ka pong palakasin ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At paanyaya po, mga kapatid at mga kaibigan, sa ating mga schedule ng mga gawain. Praise God. At ang ating prayer meeting sa Iquirino ay Miyerkules alas 5 ng hapon. At Santa Remedios din ay Miyerkules alas 5 din ng hapon. Sa Magsaysay, mga kapatid, ay Martes po alas 3 po ng hapon. Praise God. At kung meron po kayong at maganda na bigyan natin ng time, mga kapatid, ang pananalangin sa ating Panginoong Hesukristo. At sa araw po ng pagsamba, praise God, sa Iquirino Church ay Sabado, alas 8 ng umaga. At sa Magsaysay Church, mga kapatid, ay Sabado rin, alas 6:30 ng umaga. Praise the Lord. At inanyayahan natin ang ating mga kapatiran dyan sa Magsaysay. Maaga po ang ating pagsamba, praise the Lord, at sikapin natin maging maaga tayo, mga kapatid, at purihin po ang Panginoon sa ating mga paglilingkod. Amen. Pagsasakripisyo, amen, sa pagiging maaga, mga kapatid, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At sa Santa Remedios Church, ang ating gawain, mga kapatid, ay Sunday 7 a.m. mga kapatid. Lahat ng kapatiran na sumasamba dyan po, mga kapatid,
sa dumadalo po mga kapatid dyan po sa Santa Remedios. Alas 7 po ang ating umpisa ng gawain dyan. Mauuna dyan mga kapatid yung Sunday School. Praise the Lord. Maganda lahat ng mga Bible study teachers ay laging umattend ng Sunday School. Amen. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang bawat isa. At ang gawain po pala mga kapatid ng mga nanay, praise the Lord, pinapabot ng yung president ng mga nanay, Sister Ning, ay ang inyong pong gawain ay Sunday sa July 20, 1 p.m. mga kapatid sa Santa Remedios Church. July 20, Sunday, 1 p.m. mga kapatid sa Santa Remedios Church. Purihin ang Panginoon, at kung meron po kayong gustong iparating na komento o mensahe, praise the Lord, malaya po tayong makipag-ugnayan sa numerong 0951-93-20038. 0951-93-20038. At sa FB naman mga kapatid sa UPC Bulan. Praise the Lord at salamat sa Diyos sa pagkakataong ito mga kapatid. Purihin ang Diyos. Binabati natin Sister Helen Ditira. Praise God. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Brother Marvin Santos. Praise the Lord. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy mo natin mga kapatid suportahan ang radio program, FB Live. Patuloy nating i-share mga kapatid upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa ating Panginoon. Praise the Lord. At tayo'y mananalangin mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong kabutihan, O Diyos. Sa araw na ito, although Panginoon, malakas yung ulan, Panginoon, pero ikaw ang nagbigay ng proteksyon sa amin papuntang station, Panginoon. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, pagtuturo ngayong umaga, O Diyos. Langisan mo ang labi ng iyong mga lingkod, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw po ang magpakilala. Ikaw po ay magpalaya at magpagaling, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesucristo, ibinibigay namin ang aming pagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Sa sariling amin, Panginoon, wala kaming magagawa, O Diyos. Sa bawat makikinig, pagpapalain mo po sila, Panginoon, at kikilusin mo po ang kanilang mga buhay, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ang banal mong pangalan, Panginoong Jesucristo. In the name of Jesus Christ, in Jesus' name, Amen and Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Diyos, mga kapatid, sa pagkakataon nito na pag-aaralan natin ang kanyang salita. Salamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. At ngayon ay tayo po ay magbabasa ng ilang mga talata sa Biblia. Praise God. Dito po mga kapatid sa John chapter 3 verse 1 to 6. Praise the Lord. At ay ganito po ang nakasulat sa mga talatang ito. May isang lalaki nga sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ay naparoon sa kanya ng gabi at sa kanya'y nagsabi, Rabay, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga tanda na inyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Praise the Lord. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, mga kapatid. Praise the Lord. At salamat sa Diyos, mga kapatid, sa mga talatang ito na tayo ay pinapang-usapan ng ating Panginoon. Alam niyo ba, mga kapatid, maraming tao ngayon na nagsasabi na gusto kong maging Christian, brother.
Gusto ko maging Christian pero ayaw ko maging born again Christian. Praise the Lord. Marahil mga kapatid, sa kaisipan ng tao ngayon, yung tinatawag na born again, yung mga nakalong sleeves, amen, yung maiingay magpuri, maiingay magsamba, palatawa, amen, tapos mamaya-maya, iiyak, amen. Praise God. Ang pagtingin ng marami sa salitang born again, ito ay relihiyon. Amen. Ang iniisip ng karamihan, pag sinabing born again, ito ay isang relihiyon, ito ay isang simbahan. Praise God. Kaya, naisip ng marami na gusto ko maging Christian, pero ayaw ko maging born again Christian. Pero itong katotohanan mga kapatid, ang totoong Kristiyano ay nakaranas ng pagkabuhay na muli. Lahat ng totoong Kristiyano ay na-born again. Wala pong Kristiyano, totoong Kristiyano, na hindi po na-born again. Kaya ito mga kapatid, ang pag-uusapan natin ngayon, maganda ito na sa John chapter 3 verse 1 to 6 mga kapatid, napakalinaw nito kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng born again. Praise the Lord. Purihin ang Diyos mga kapatid. Ngayon mga kapatid, sa verse 1 mga kapatid ng chapter 3, dito mga kapatid, sabi ng Bible, merong isang lalaki nga sa mga Pariseyo. Siya ay Pariseyo, Pharisees, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Praise the Lord. Si Nicodemo mga kapatid, dalawang bagay ang pagkatukoy sa kanya o pagpapakilala sa kanya ng Biblia. Siya ay Pharisees at siya ay isang pinuno o siya po ay kabilang mga kapatid sa Sanhedrin mga kapatid. Sila po ay sa council ng mga Jewish leaders mga kapatid. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, si Nicodemo mga kapatid, isa sang Pharisees. Ang Pharisees mga kapatid, isa po itong sekta ng Judaism. Sila po ay aral mga kapatid at mga kaibigan. Sila po ay mga aral sa kautusan ni Moises. Sila po ay mga mahigpit pagdating sa kautusan. Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, pakikilalanin natin o ikikilalanin natin ng maayos kung sino ba talaga si Nicodemo. Amen. Hindi lang siya mga kapatid, si Nicodemo, Brother Andrew, hindi lang siya simpleng tao mga kapatid. Si Nicodemo, isa siyang Pariseyo at isa siyang member ng Sanhedrin. Siya po mga kapatid ay highly intellect person. Siya po ay aral mga kapatid, siya ay matalinong tao. Isang leader mga kapatid. Praise the Lord. Kung isipin nga mga kapatid, kung sa panahon natin ngayon bilang Pharisees, siyang aral, parang isa sang pastor mga kapatid. Aral sa salita ng Panginoon. Pagdating naman sa pagiging Sanhedrin niya, member ng Sanhedrin, para siyang hukom o judge mga kapatid sa panahon natin ngayon. Praise the Lord. At ngayon mga kapatid, si Nicodemo mga kapatid, siya yung taong maimpluwensya at merong otoridad. Amen. Praise the Lord. Pero mga kapatid, kahit na siya ay napakatalinong tao, siya ay aral na tao, alam niyo ba mga kapatid, pagdating mga kapatid sa verse 2, tinawag niya ang Panginoon na Rabbi. Praise the Lord. Ang ibig sabihin ng Rabbi mga kapatid at mga kaibigan, tinatawag niya master o isang guro. Basahin natin mga kapatid sa verse 2. Praise God. Sabi dito mga kapatid, ito rin ay naparoon sa kaniya ng gabi at sa kaniya nagsabi, Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Amen. Si Nicodemo bilang Pharisees at member ng Sanhedrin, tinawag niya ang Panginoon na Rabbi o isang guro. Sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginawa, maliban na kung sumasama sa kaniya ang Diyos.
Ito pa mga kapatid. Alam nyo ba mga kapatid, ang Pharisees ay galit sa Panginoon. Lahat ng Pariseyo, karamihan ng Pariseyo galit sa Panginoon. At sinasabi nila ang Panginoon ay sa demonyo. Praise the Lord, kasi nagpapagaling siya. Kaya mga kapatid, kahit sa panahon natin ngayon, pag ginamit ka ng Panginoon sa pagpapagaling, sasabihin sa iyo, sa demonyo ka. Ganon din ang Panginoon sa panahon na yon. Yung mga Pariseyo, praise the Lord, tinuturing nila ang Panginoong Hesukristo na sa demonyo. Praise the Lord. Pero mga kapatid, ito si Nicodemo mga kapatid, iba ang pagkakilala niya sa Panginoon. Sabi niya mga kapatid, Rabbi o guro. Praise the Lord. Tinawag niyang guro mga kapatid si Hesukristo. Pero mga kapatid, titignan natin, si Nicodemo, siya po ay isang aral bilang Pharisees pagdating sa batas. At pagdating mga kapatid sa batas ni Moises, siya ay Pharisees, aral siya mga kapatid. At pagdating naman sa government, siya ay council mga kapatid. Amen. Nung panahon na panahon nito mga kapatid, yung Israel ay sinasakupan ng Roma. Pero meron silang tinatawag na Sanhedrin. Sila po yung council ng Israel ng panahon. Praise the Lord. At kasama doon si Nicodemo. Hindi po siya, itong si Nicodemo, hindi lang parang simpleng tao na nagtanong, kundi isang matalinong tao na nagtanong sa Panginoon at tinawag na guro ang Panginoon. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sumagot si Jesus sa verse 3, at sa kanila sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Ito ang sabi ng Panginoon. Pagpaulit-ulit mga kapatid at mga kaibigan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ito ay para ang salita ng Biblia, Brother Andrew. Pagpaulit-ulit, sinasabi dito na napakahalaga. Pag inuulit-ulit sa Bible, mga kapatid, ito po ay napakahalaga. Kaya mga kapatid, sa verse 4, basahin natin mga kapatid, ganito po ang nakasulat. Ito po yung tanong ni Nicodemo bilang matalinong tao, mga kapatid. Siya ay matalinong tao. Nung sinabi ng Panginoon ito, na maliban ang tayo panganak na muli, hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Nagtanong si Nicodemo sa verse 4, ganito po yung nakasulat mga kapatid. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Praise the Lord. Ito yung tanong ni Nicodemo. Alam niyo ba mga kapatid, ang karunungan ng Diyos, praise the Lord, ang karunungan ng tao kay kamangmangan lang sa Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, hindi maunawaan ni Nicodemo kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon, ng pagkabuhay na muli. Kaya inisip ni Nicodemo, paanong ipapanganak na muli? Kung matanda ng isang tao. Praise the Lord. At sabihin, makapapasok baga siya sa tiyan ng kanyang nina at ipapanganak uli? Praise the Lord. Yun yung kaisipan ni Nicodemo mga kapatid. Pero ang sagot ng Panginoon ay napakalinaw sa verse 5 mga kapatid. At sa mga susunod na talata. Ito mga kapatid, ganito ang nakasulat mga kapatid sa verse 5. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Sabi nga mga kapatid, dugtungan na natin sa verse 6, ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Praise the Lord. Pinaliwanag ng Panginoon, praise the Lord, ang kanyang salita na maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ito po mga kapatid ang ikalawang kapanganakan, ang kapanganakan sa tubig at sa Espiritu Santo.
Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid at mga kaibigan, makikita natin si Nicodemo mga kapatid, kahit matalinong tao, hindi niya naunawaan ng unang sinabi ng Panginoon. Kahit tayo mga kapatid, wala tayong karapatan bilang tao na sabihin sa Diyos na ako ay matalinong tao, lalo na pag merong nangangaral mga kapatid, pag tayo ay edukadong tao, matalinong tao, tayo ay aral na tao, praise the Lord, tayo ay successful na tao. Alam niyo ba mga kapatid, mahirap sa taong maniwala sa salita ng Panginoon kung siya ay aral na, mapalad ang tao mga kapatid na kahit aral, nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero sa panahon natin ngayon mga kapatid, maraming tao, pag aral na sila, amen, hindi na nakikinig ng salita ng Panginoon. Pero itong katotohanan mga kapatid, kahit ikaw ay aral, katulad ni Nicodemo, kahit ikaw ay isang hukom, ikaw ay judge, praise the Lord, hindi kayang unawain ng makataong kaisipan kung walang banal na espiritu ang karunungan ng Diyos, ang kaalaman ng Diyos. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, sa secular, hindi pinag-aaralan ng salita ng Panginoon. It is because mga kapatid, hindi ito kaya ng makataong kaisipan na ipapangaral ang salita ng Panginoon dahil sa banal na espiritu, dahil sa Diyos na nagbibigay ng karunungan mga kapatid. Kaya kung tayo ay magpapakumbaba mga kapatid, katulad ni Nicodemo, makikita natin ang pagpapakumbaba ni Nicodemo, kahit siya ay aral na tao, siya ay maimpluwensyang tao, tinawag pa rin niya ang Panginoon na rabbi, o sangguro, o master. Praise the Lord, purihin ang Panginoon. At ngayon mga kapatid, maraming tao, kanina mga kapatid, nasabi natin, gusto niya maging Christian pero ayaw niya maging born again Christian. Gumagawa siya, Brother Andrew, ang tao gumagawa ng maraming paraan, maraming daan para makapunta ng langit. Gumawa ng mga mabuting bagay, praise the Lord, hindi naman yung masama mga kapatid, maging relihiyoso, praise God. Ito mga kapatid, ganito yung tao mga kapatid. Marami ang ginagawa ng tao na sa pagtingin ng tao, yun yung kanyang ikaliligtas. Pero isa lang po mga kapatid, ang daan mga kapatid. Isa lang ang daan mga kapatid, patungong kaligtasan mga kapatid at mga kaibigan. Wala nang maraming daan, isa lang po ang daan papuntang kaligtasan mga kapatid. At ang daan na yun mga kapatid na nagbigay ng daan sa atin, sabi sa John chapter 3 verse 13, praise the Lord, ganito po ang nakasulat mga kapatid. Basahin natin John chapter 3 verse 13, ganito po ang nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatuwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Praise the Lord. Walang ibang daan o nagbigay ng daan sa atin, kundi ang umakyat sa langit at nanggaling sa langit at nasa langit. Walang iba mga kapatid ang umakyat, praise the Lord, kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, sabi na sa John chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ngayon mga kapatid, walang ibang daan mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesukristo. Walang ibang daan kundi ang mga aral ng Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ng panahon ay gumawa din yung mga tao ng paraan para makapuntang langit. Nung panahon ng Tower ni Babel mga kapatid, sa Genesis chapter 11 verse 1 to 9 mga kapatid, ito yung sa Tower ni Babel. Amen. Praise God. Ang tao gumawa ng sariling daan papuntang langit. Gumawa ng tore mga kapatid. Ngayon mga kapatid, nagkakamali ang tao mga kapatid. Kasi ang tao, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Una sa lahat, ang Panginoon ay gumawa na ng bagay para sa atin mga kapatid. Kailangan lang natin itong sundin at tanggapin sa pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Ngayon mga kapatid,
Walang ibang daan mga kapatid, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Praise the Lord. Kaya ang turo ng Panginoon kay Nicodemo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Sabi doon mga kapatid, sa nabasa natin, sa verse 5, praise God, sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Ano ba ito mga kapatid na tubig mga kapatid? Walang iba mga kapatid na tinutukoy na tubig dito, kundi ang bautismo sa tubig. Basahin natin mga kapatid sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. Ganito po ang nakasulat mga kapatid at mga kaibigan. At sinabi niya sa kanila, magsiayon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Praise the Lord, pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita mga kapatid. Sabi dito mga kapatid at mga kaibigan, ang tinutukoy na kapanganakan sa tubig, walang iba mga kapatid, kahit magbasa tayo ng Bible, walang iba mga kapatid kundi ang bautismo sa tubig. Praise the Lord. Iba yung bautismo mga kapatid sa laman. Maraming nangangaral mga kapatid yung kapanganakan daw mga kapatid sa laman, kasama din yung tubig, yung pasintabi mga kapatid sa bawat nakikinig, yung panubigon ng nanay daw. Yun na daw, di umano, sabi ng mga ibang mangangaral yung bautismo sa tubig, kapanganakan sa tubig. Hindi po mga kapatid. Amen. Sabi nga ng Panginoon, iba yung kapanganakan sa laman. Ang kapanganakan sa laman ay sa laman nga. Pero sabi ng Panginoon, ang kapanganakan sa Espiritu. Sa Espiritu nga. Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, iba yung kapanganakan sa laman. Amen. At iba din ang kapanganakan sa Espiritu. Praise the Lord. Kaya dito mga kapatid, yung kapanganakan muli mga kapatid, una ay ang bautismo sa tubig. Kaya nga mga kapatid, sabi sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kung hindi tayo mabautismuhan, hindi tayo maliligtas mga kapatid. Dahil kung hindi tayo magsasampalataya sa sinabi sa unahan, tayo ay parurusahan mga kapatid. Ito lang yung mga kapatid. Ang iba mga kapatid, ito ay pinuputol, iba yung pagkakaunawa pagdating dito sa datapat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pero mga kapatid, kung babasahin natin ang context dito mga kapatid na tinutukoy ang bautismo sa tubig. Amen. Na ang bautismo sa tubig, ang magpabautismo, siya ay maliligtas mga kapatid. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi nga mga kapatid ng Panginoon, ang sa Mark chapter 1 verse 8, binabautismohan ko kayo, sabi dito ni Juan, pala mga kapatid, si Juan Bautista, binabautismohan ko kayo sa tubig, datapwat kayo'y babautismohan niya sa Espiritu. Amen. Ang sa tubig, ang pastor ang magbabautismo, pero sa Espiritu Santo, ang Panginoon ang magbabautismo sa atin. Ngayon mga kapatid, paano ba ako mabautismuhan at sa kaninong pangalan ba ako dapat mabautismuhan? Para maging tagapagmana ko ng kaharian ng Diyos. Para makapasok ako sa kaharian ng Panginoon. Paano ba ako mababautismuhan? Sa kanino ba akong pangalan dapat mabautismuhan? Mga kapatid, praise the Lord. Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, ganito po yung nakasulat mga kapatid. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Praise the Lord. Sabi dito mga kapatid ng Panginoon, o sabi ng Biblia, sabi ni Pedro, nangaral si Pedro mga kapatid.
Praise God. Mangagbautismo, magsisi sa kasalanan. Makatapos tayo'y manampalataya at magsisi. Mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. At ang bautismo, mga kapatid, ang bautismo ay galing sa Greek word na baptizo, na ang ibig sabihin ay paglubog. Amen. Kung tayo ay babautismohan, dapat hindi wisik, hindi buhos, ito po ay lubog, mga kapatid. At pag tayo ilulubog sa tubig, kinakailangan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung hindi tayo nabautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hindi po yung qualified na bautismo. Dahil ang qualified malamang na bautismo ay sa bautismo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kung ikaw man, kapatid, ay nabautismohan sa isang relihiyon at hindi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, amen, hindi ka pa po nabautismohan sa pangalan ng Panginoon at hindi ka hindi ka pa po makakatanggap o hindi ka pa nakatanggap ng pangakong kaligtasan, mga kapatid. Amen. At alam nyo ba, mga kapatid, ang bautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo ay hindi po yun dapat, mga kapatid. Dahil nung tinupad ng mga apostol ang utos ng Panginoon, sa isang pangalan lamang. Hindi natin sinasabing nagkokontrahan ng Panginoon at ang mga apostol, kundi naunawaan nila Pedro ng mga apostol kung ano ba ang pangalan ng Ama, ano ba ang pangalan ng Espiritu Santo, ano ba, mga kapatid, ang pangalan ng Anak. Praise the Lord. Kaya nung nagbautismo ang mga apostol, walang iba kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Kung babasahin nga natin, mga kapatid, sa Matthew 28:19, praise the Lord, Matthew 28:19, sabi doon ng Panginoon, bautismohan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung utos ng Panginoon. Take note, mga kapatid, dapat natin tignan kung paano yung pagkasulat. Sabi doon, bautismuhan, basahin natin, mga kapatid, Matthew chapter 28 verse 19, ganito po yung nakasulat. Dahil dito, magsiayon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Praise the Lord. Sa pangalan ng Ama, hindi sa pangalan ng mga, hindi ganun, mga kapatid, kundi sa pangalan ng Ama. Ano bang pangalan ng Ama? Sa pangalan ng Anak. Ano bang pangalan ng Anak? Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano bang pangalan ng Espiritu Santo? Kaya ang mga apostol, mga kapatid, sila po ay nagbautismo lamang sa iisang pangalan, kundi sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, sabi sa Galatia 3:27, sapagkat ang lahat sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay binihis si Kristo. Lahat pala tayo, mga kapatid, na nabautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Kaya kung hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, praise the Lord, hindi pa po natin binihis ang Panginoon. Kung tayo ay nabautismuhan sa relihiyon, binihis lang natin ang relihiyon natin ngayon. Pero hindi ang relihiyon ang makapagliligtas sa isang tao, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Kaya sabi ng Panginoon, maliban ang tayo ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Sabi sa Acts chapter 2 verse 38, amen, kung wala ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, walang kapatawaran sa kasalanan. Ang kapangyarihan ng bautismo ay sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, kung hindi ka pa po nabautismuhan sa pangalan ng Panginoon sa tubig, hindi pa po napapatawad ang iyong kasalanan. Tama, okay, at tama naman maging relihiyoso, pero, mga kapatid, hindi pagiging relihiyoso ang ikaliligtas natin. Ang ikaliligtas natin ay sa tamang pagsunod
sa salita ng Panginoon. Praise the Lord. Kaya nga mga kapatid, ang mga nabautismohan kay Kristo, sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga mga kapatid, tayo'y mababago kung tayo ay nabautismohan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoong Hesukristo mga kapatid. Ang bautismo mga kapatid, baptism is not perfection. Hindi para tayo ay maging perpekto mga kapatid. Baptism is commitment and direction. Amen. Ito po mga kapatid ay commitment. Pag ikaw ay magpapabautismo, ito ay commitment mo sa Panginoong Hesukristo. Pagsuko mo sa Panginoon at direction mga kapatid patungo sa kalooban ng Panginoon. Kaya ngayon mga kapatid, kung nalilito tayo sa kalooban ng Panginoon, marahil hindi ka pa po nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Kaya ngayon mga kapatid, amen, kung ikaw man ay nabautismuhan sa isang relihiyon pero hindi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, praise God, pwede nyo po mga kapatid itanong sa inyo pong pastor, amen, kung merong binautismuhan ng mga apostol na Ama, Anak, Espiritu Santo. Challenge nyo po mga kapatid sa bawat nakikinig. Amen. Pwede nyong itanong kung ang mga apostol ba ay nagbautismo sa Ama, Anak, Espiritu Santo. At alam nyo ba mga kapatid, binasa natin ng Bible, wala tayong nakitang nagbautismo ang mga apostol sa Ama, Anak, Espiritu Santo. Ang mga apostol ay nagbautismo lamang sa isang pangalan, sa pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon mga kapatid. Salamat sa Diyos sa ating mga natalakay mga kapatid. Amen. At katulad ng bagong panganak mga kapatid, pag ikaw ay nabautismuhan, ito ay yung pasimula. Pag ikaw ay nabautismuhan, pinanganak ka at ito ay iyong panibagong panimula sa iyong buhay. Praise the Lord. Ito maganda mga kapatid. Kung gusto mong magkaroon ng panibagong buhay, kinakailangan mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang pangalan ng Diyos mga kapatid. Praise the Lord. Tayo po ay mananalangin sa pangalan ng ating Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Mag-usap ka, Panginoon, sa bawat nakikinig, O Diyos. Lord, hallelujah, ang bautismo ay hindi lang ito para maging member kami ng isang relihiyon. Kundi, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, maliban ang tao ay panganak ng tubig at ng Espiritu ay hindi makakakita ng iyong kaharian, Panginoon. Lord, hallelujah, magpalaya ka sa gapos ng relihiyon. Sa bawat nakikinig, Panginoon, magbukas ka ng kaunawaan, Panginoon, na ang bautismo ay kinakailangan sa pangalan mo lamang. Hallelujah. At ang bautismo, Panginoon, ito ay sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Lord, hallelujah. Tumawag ka pa po, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na handang sumuko. Anuman ang estado ng aming mga buhay, kami man ay edukado, kami man ay merong nang naabot sa buhay.